Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At bago po tayo tumuloy sa ating tatalakayin sa araw na ito, ay shout out po muna sa mga sumusunod. Kay Dennis Dison ng Pabro, kay William T. Go ng New York, USA, kay Owen Indoctivo ng Pabro, kay Ronnie Abong Rehego ng Taguig Referees Group, kay Joji Castanares ng BAP Incorporated, at ganun din po kay Redentor Estares ng BAP Federation. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay isang sitwasyon na idinulog sa atin ng ating kaibigan na taga Osamis City na si Joel Campuzano. May nangyari sitwasyon sa kanila doon. Ito po ang sitwasyon. Yung A1 daw ay na-foul dun sa act of shooting, the 2-point goal area. After the first free throw daw, yung A1 pinulikat. Dahil pagod na po eh. Alos patapos na rin yung game eh. Almost last 3 minutes na ng fourth quarter. Ang ginawa daw nila, nung pinalitan yung, hindi na kaya na yung A1, tumira ng second free throw, pinalitan siya ng A6. Nung pinalitan siya ng A6, yung team B, nagpalit ng 3 player. Pasok siya. Tapos yung team A, nagpalit pa rin ng 2 pa. Kaya palang 3 at 3. Ang tanong niya sa akin, ay kung tama ang kanilang ginawa. Sabi ko, unang tanong ko sa kanya, natapos ba ng maayos ang game? Wala naman nagreklamo? Wala sir, wala naman nagreklamo. Okay naman. Pasok dito, pasok doon. Natapos ang game, maayos, smooth sailing, maayos ang game. Natapos, nagkataroon ng 2 points. Wala nagreklamo. Good. Yan, sabi sa niya, maganda naman. At least, kahit na mali ang ginawa, ay maganda naman ang kahinatnan. Okay na yon. Pero ito po ang dapat natin gagawin sa ganong sitwasyon. Ano po sabi doon sa Article 5.8, yung player's injury and yung assistance? Sabi doon, yung player daw po na na-injured, na tumitira sa between free throws, ay pwedeng palitan. So yung A1, papalitan siya. Yung A6 ang titira. Okay? Tapos, sabi din sa Article 5.8, if the opponent wish, kung gusto nila, magpalit na sila ng isa. So, yung injured, pwede magpalitan ng isa. At yung team B, pwede rin magpalit ng isa lang. Wala nang iba. Nabalit tig-isa kung sakasakali. Or, kung ayaw ng team B, isa lang pinalitan injury. Maliwanag ko pa tayo. Hindi pwedeng magpalit ang maraming player. Bakit? Ano po ang sabi sa Article 19.2.3? Yung substitution opportunity. Ang sabi doon, substitution opportunity ends when the ball is at the disposal of a player for a first free throw. So, pag ang player daw po ay nasa kanya na ang bola, first free throw niya, hindi na pwede magkaroon ng substitution. Natira na nga po niya yung first free throw eh. Di lalong walang substitution. Maliwanag ko pa tayo doon. Hindi pwede magpalit. Tapos, ano pa sabi sa Article 19.2.4? Sabi doon, yung player daw will become a substitute at yung substitute na naging player cannot respectively re-enter or leave the game until the ball becomes dead again after a game clock running period. Yung period nyo na pinalitan nga po yan. Dati po pace yan eh. Game clock running pace. Yan, pinalitan ng FIBA, ginawang game clock running period. Ang ibig sabihin po doon, yung pong substitute na naging player at yung substitute naging substitute ay hindi sila pwedeng pumasok o palitan. Pwede lamang sila pumasok at palitan after a game clock running period. Tumakbo ang oras. On the next dead ball situation, after a game clock running period, tumakbo po yun. Maliwanag pa tayo doon. Kasi kung sakali pumasok ang last free throw, substitution opportunity pwede, starts. Diba? Pero yung A1 at yung A6, hindi sila pwede. Hindi sila pwede galawin. Ang pwede lamang mag-substitution yung ibang team B at yung ibang team A. Pero silang dalawa hindi pwede. Dahil yun ang sabi sa rules doon sa 19.2.4. Pero meron pa rin pasubali doon. Sinasabi, unless, ano sabi doon? Sa Article 19.2.4, unless fewer than 5 players on the court yung team B. Ano ibig sabihin? Kung ang team A ay 5 lang,
Yung A1, A2, A3, A4, A5. Na-injured niya yung A1, tumitira 2 free throws. After first free throw, injured siya. So, walang substitute. Anong sabi doon sa rules ng Article 43.2.1? Sabi doon, if there is no substitute is available, yung head coach daw ang pipili o mag-designate doon sa natirang apat. Pipili siya. Kung gusto si A2, o si A3, o A5, pwede yun. Pwede siya pumahal. Tapos, yung injured player po, nasa bench siya, naka-recover na, inaayos sa kanyang pulikat, dahil magandang laban, apat sila na iwan, pwedeng re-enter the game kahit hindi na tumakbo ang clock running pace. Kasi yun na po nakalagay, unless the team is reduced to fewer than 5 players on the court. Maliwanag ko pa tayo doon. Yung po ang mga sitwasyon na dapat natin pag-aralan maigi. In case magkaroon ng injury sa mga player. Kung paano ang substitution, kung paano ang gagawin. Maliwanag ko pa tayo doon. At naway na unawan natin na maigi ang ating tinalakay sa araw na ito. At bago po tayo magtapos, ay wag po natin kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow at lalo po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain tayo ng ating poong may kapal sa ating buong buhay sa mundong ito. Maraming salamat po. Bye-bye.